Mainit-init na balita, muling nasira ang bahagi ng river wall sa Navotas at nagdulot ng pagbaha. Nangamba ang ilang residente ng Barangay San Jose dahil sa mabilis na pag-agos ng tubig mula sa gumuhong bahagi ng pader. Sa ilang iskinita roon, makikita rin ang pagragasa ng baha habang lumilikas ang mga residente. Umabot ng hanggang bewang ang tubig roon. Pinasok pa ng baha ang ilang bahay sa barangay. Ayon kay Navotas Mayor John Ray Tiangco, nagpapatuloy ang pagpapalikas sa mga residente roon. Pagmamayari ng pribadong kumpanya ang nasirang pader na nasira na rin noong June 30 at nagdulot din ng pagbaha sa lugar. Ang iba pang detalye, abangan maya-maya lang. Mainit-init na balita, lumakas pa bilang typhoon ang bagyong Emong. Namataan ng pag-asa ang mata ng bagyo, 220 kilometers kanluran ng Dagupan City. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 120 kilometers per hour at mabagal na kumikilos pa south-southeast. Ilang bahagi ng Northern at Central Luzon ang isinailalim na sa wind signal. Tumutok lang po dito sa Balitang Hali para sa 11 AM Bulletin at update sa mga lugar na may wind signal. Napapanatili naman ang Tropical Storm Dante ang lakas nito habang mabilis na kumikilos pa northwest. Namataan yan 735 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Ang bagyong Dante at Emong kapwa hinahatak at pinalalakas pa rin ang hanging habagat. Tuluyan na rin po naging bagyo ang binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa itong tropical depression na namataan 2,080 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Mababa ang tsansa ng nasabing bagyo na pumasok sa PAR. 40 bayan at lungsod sa bansa ang nagdeklara na ng state of calamity dahil sa masamang panahon. Ayon sa pinakahuling datos ng NDRRMC, pinakamarami sa mga yan ay mula sa Calabarzon o mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. 2 ang kumpirmadong nasawi. 2 ang sugatan at may 2 ring nawawala. Patuloy ang verification sa ulat ng 10 iba pang nasawi, 6 na sugatan at 6 na nawawala. Halos 3 milyong tao at halos 800,000 pamilya ang apektado ng masamang panahon. Halos 6,000 naman mula sa Region 1, 2, 3, 6, Calabarzon, Mimaropa, Caraga at Car ang inilikas. May mga naitalang pagguho ng lupa sa ilang bahagi ng Baguio City dahil sa patuloy na pag-ulan. Mabuti at wala namang nasaktan. Balita hatid ni EJ Gomez. Sa kasagsagan ng pag-ulan na nararanasan sa Baguio City nitong mga nakaraang araw, gumuho ang lupa sa isang private construction site na ito sa Barangay Luwakan proper. Nasira ang 2 employee quarters. Nagkaroon naman ng soil erosion sa ginagawang DPWH Slow Protection Project sa Barangay Luwakan, Apugan. 6 na pamilya ang inilikas mula sa bahay na apektado. Ito yung itsura ngayon ng nangyaring soil erosion. Ayon sa otoridad, unti-unti raw gumuho ang lupa sa loob ng ilang araw. Tinakpan na lang ng plastic ang gumuhong lupa para maibsan ang pagkabasa sa ulan at mas lalo pang pagguho nito. Ilan daw sa mga apektadong pamilya ang nananatili sa evacuation center. May iba naman na umuwi raw sa kanilang mga kaanak sa ibang probinsya. Gumuho rin ang slow protection na yan sa Liting Elementary School. Naantala naman at daloy ng mga sasakyan sa Camp 7 nang gumuho at humambalang ang lupa at ilang tanim na kawayan. Nagsagawa ng clearing operations ang City Environment and Parks Management Office matapos matumba ang isang pine tree sa Purok 24 sa San Carlos. Natumba rin ang ilang puno sa Purok 6 sa Irisan, kabilang ang isang pine tree na sumandal pa sa mga linya ng kuryente. Mas pinaigting naman ng Baguio City LGU ang pangongolekta ng mga basura sa mga barangay, lalo na sa City Public Market. Alas 3 ng madaling araw kanina, nadatnan naming isinasakay sa garbage truck ang tambak ng mga basura para di raw magbara ang mga ito sa waterways at maiwasan ang pagbaha. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagbabala laban sa mga pagbaha at pagguho ng lupa sa maraming rehiyon sa bansa ang Department of Science and Technology at Department of Environment and Natural Resources. Ayon sa DENR, ngayong patuloy na nararanasan ng masamang panahon, very highly susceptible sa baha at landslides ang mahigit 3,000 barangay. Mula sila sa 15 probinsya sa Bicol, Cagayan Valley, Mimaropa at Western Visayas.
Payo nila, huwag munang bumalik sa kanilang bahay ang mga lumikas sa mga naturang lugar hanggang walang abiso mula sa mga otoridad. Highly susceptible din daw sa baha at landslides ang halos 5,000 barangay sa 22 probinsya sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Calabarzon at Central Luzon. Sa Metro Manila naman, mahigit 1,000 barangay ang nasa panganib ding magkaroon ng mga baha at pagguho ng lupa. At dahil nga po sa masamang panahon, kanselado ang klase sa ilang lugar sa bansa ngayong araw. Batay sa anunsyo ng Department of the Interior and Local Government, walang pasok ang lahat ng antas sa Metro Manila, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, Nueva Vizcaya, Abra at Apayao. Gayon din sa Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at sa Zambales. Wala rin pong pasok ang lahat ng antas sa Cavite, Quezon, Batangas, Laguna, Rizal, Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan at sa Romblon. Pati na po sa Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Antique at Iloilo. Manatiling nakatutok sa Balitang Hali para sa mga karagdagang class suspensions. Baha ang sumalubong sa mga commuter at motorista sa Parañaque ngayong Huwebes ng umaga. Ang ilan sa kanila nakisabay sa ilang truck para matawid ang baha. Ang mainit na balita hatid ni Christian Manyo ng Super Radio DZBB. Nagmisulang ilog ulit itong bahagi ng Dr. A. Santos Avenue sa lungsod ng Parañaque ngayong Huwebes ng umaga dahil sa naranasang magdamag na buhos ng ulan na nagdulot ng mataas na tubig baha. Kung saan ito ay not passable o hindi madadaanan ng mga maliliit na sasakyan. Sa pinakahuling impormasyon mula sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, apektado ng pagbaha sa Dr. A. Santos Avenue ang bahagi ng Victor Medina na may gutter deep o 8 inches na baha. Kananay Avenue ng Mayni hanggang waist deep o 19 hanggang 37 inches na baha. Marami ang stranded na pasahero at motorista sa lugar kung saan ilang commuter ang nakikisakay sa mga trailer truck at malalaking sasakyan makatawid lamang sa baha. Habang ilan naman sasakyan ay napipilitan ng mag-U-turn at humanap ng alternatibong ruta. Ako po si Christian Manyo ng Super Radio DZBB nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lagpas 300 million pesos ang tinatayang halaga ng mga nasirang pananim sa buong bansa dahil sa masamang panahon sa nakalipas na mga araw. Ang Department of Agriculture naglaan na ng pondo na pantulong sa mga magsasakang apektado. Balita hatid ni Dano Tingkungko. Grabe nakikipaghabulan talaga kami. Sa San Vicente, Abra de Ilog, Occidental Mindoro, may mga magsasakang nagkukumahog para isalba ang kanilang pananim. Tumaas na kasi ang tubig sa palayan. Bigla talaga yung lakas ng ulan, grabe. Yan na, nalulusaw na. Sa Atok, Benguet, maagang inani ng mga magsasaka ang tanim nilang wombok o Chinese cabbage kahit hindi pa panahon ng anihan. Kesa daw masira ang gulay, nagbakasakali silang may bumili kung ibebenta nila. Sa kabuuan, 323 million pesos ang inisyal na halaga ng mga nasirang pananim sa buong bansa dahil sa halos isang linggong pag-uulan. Pero paniguro ng Department of Agriculture, walang dahilan ng publiko na mangambang baka kulangin sa supply ng pagkain o magmahal ang presyo nito sa mga palengke. Sa gulay, karamihan ng mga naunang nagtanim ay na-harvest. So wala rin tayong nakikita. So yung mga nagtanim agad prior to bagyo, yun yung maapektuhan. But definitely, we can easily recover dito sa mga pagtatanim uli nila. Nasa 6,700 metric tons ang kabuuang nasirang palay. Paliwanag ng DA, nasa loob ito ng nakaproject na palay kada taong pwedeng masira o mawala bunsod ng mga bagyo. Sapat din daw ang supply para sa relief operations at para sa 20 peso rice program. Yung stocks din ni NFA ngayon nasa 450,000 plus metric tons. So more than 9 billion bags yan na ginagamit for relief and for P20 program natin. So we have enough supply for calamity relief efforts plus yung sa P20 program natin. Ayon sa DA, pinaka-apektado ang Regions 1, 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Regions 6 at 12. Naglaan ng DA field offices and agencies ng hindi bababa sa 500 million pesos na intervention para makapagtanim muli. Iba pa yan sa nasa 400 million pesos naman na inilaang pautang sa mga magsasaka.
Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinangangambahan ang pag-agos ng lahar mula sa Bulkang Mayon dahil sa pagulang dulot ng mga bagyong Dante at Emong pati na habagat. Ayon sa PHIVOLCS, mula yan sa natirang pyroclastic density current deposits nang pumutok ang bulkan noong 2018 at 2023. Maaari raw yang umagos sa watershed areas at stream flow sa paligid ng bulkan, gaya ng Miisi, Mabinit, Buyuan at Basud channels. Pinapayuhan ang mga local government unit na i-monitor ang ulan at gumawa na ng preemptive response para sa kaligtasan ng mga residente.